Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Ngayon ay sasagutin na natin ang tanong na, ano ang layunin bakit ipinagbawal ang pampaalsa sa tahanan tuwing kapistahan ng Matzot? Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, o Matzot. Sa unang araw ay inyong aalisin sa inyong mga bahay ang itinabing pampaalsa, o seor, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, o hametz, mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ititiwalag sa Israel. Napakasimple lang po ng kasagutan. Upang maiwasan na kumain ng hametz, sinasadya man o hindi sinasadya. Ang linaw po sa talata na parurusahan ang sinuman na kumain ng tinapay na may pampaalsa. Maaaring matukso na kumain ng hametz kung may pagpipilian. Kaya mabuti pang wala nang mapagpilian. Maaaring makalimutan din na bawal pala kumain ng hametz kaya kumain ito. Maaaring mawala sa isip na kumain ng hametz kung may nakikita nito sa harapan. Madalas mangyari ito, lalo na sa mga namamasukan. Minsan napapasubo ng hindi sinasadya sa canteen, pantry at food court ng hametz. Kaya mabuti pa na walang nakikita. Bakit pinapaalis sa tahanan ang seyor? Bakit hindi kasama ang baking soda at iba pang pampaalsa sa mga dapat alisin sa bahay? Ang seyor ay pinapaalis dahil ito ay ang sourdough starter cultured yeast. Mabilis ito makahawa at kumalat sa buong bahay dahil active po at live organisms ito. Dahil buhay ito kaya kusa ito na kumakalat. Ang baking soda ay hindi naman live organisms na kusang kakalat at dadami. Isa lang itong mineral. Hindi naman ito kusang haalo sa mga tinapay at iba pang pagkain. Maliban na ihalo ng tao. At kahit na ihalo ay hindi naman ito nakakahawa. Hindi na kailangan alisin ng iba dahil hindi naman sila kumakalat at nakakahawa. Kahit na ang mga produkto mula sa yeast ay hindi na kailangan na alisin dahil hindi naman na active ang yeast na meron ito. Ang iba naman ay dumaan lang sa process pero wala naman content na yeast talaga. Ang ipinagbabawal ay ang active yeast live organisms gaya ng seyor dahil makakahawa ito at kakalat ng mas mabilis sa karaniwan kasi cultured starter ito. Ito po mismo ang sinasabi sa Biblia tungkol dyan. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ang tinutukoy po dyan na kaunting lebadura, o little leaven, ay ang seyor, o sourdough, na nagmula sa maliit na piraso ng lumang masa at inihahalo sa bagong masa upang mas mabilis na umalsa, gaya ng mga naunang paliwanag natin. Malinaw ang tagubili na ipinagbabawal ang pagkain ng tinapay na may pampaalsa mula sa yeast. Paglilinaw lang, ito po ay tungkol sa pagkain at tinapay, hindi sa kung ano paman. Unleavened bread ang pinag-uusapan dito at hindi unleavened rice o unleavened soap, etc. Huwag po natin dagdagan ang nasusulat sa Torah. Bawal na bawal po yan. Ipinagbawal ang mga ito at sa halip ay tinapay na walang lebadura ang ipinapakain upang alalahanin ang paglaya ng Israel mula sa Ehipto. Hindi po kasama dito ang toothpastes, shampoos, soaps, etc. dahil wala pa ang mga produkto na yan noon. At hindi naman mga living microorganisms ang mga products na yan. Ano ang mayroon noon na kailangan nating alalahanin? Ito ay ang pag-alis at paglaya ng mga Israelites mula sa pagkakaalipin sa Egypt, kung saan ay unleavened bread ang kanilang baon na pagkain dahil sa pagmamadali.
Ito po ang inaalaala o ipinagdiriwang natin tuwing Pesach, Hag Hamatzot at Leil Shimurim. Hindi ang kung ano paman. Dalawang bagay lamang po ito. Hindi na nahintay ng mga Israelites na umalsa naturally ang mga masa, kaya matzot ang kanilang dala-dala. Hindi na din sila nakapaglagay ng seyor sa masa dahil kung mayroon ay sana umalsa pa rin ito habang naglalakbay sila. Iyan po ang payak na layunin kung bakit ipinagbabawal ang tinapay na may pampaalsa. Ganyan po kasimple ang Torah sa Hag Hamatzot. Hindi po ito tungkol sa pag-alsa o mga sangkap na nagpapaalsa. Ito po ay tungkol sa pag-aalaala at pagdiriwang sa pagpapalaya niya sa Israel mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Huwag po tayo lalayo dyan. Huwag po natin gagawing mahirap sundin. Huwag po tayo magbabawas dyan. Huwag po tayo magdaragdag dyan. Bawal na bawal po kay Yah Elohim ang dagdag bawas sa kanyang Torah. Hindi ko po sinasabi na huwag na kayo mag-alis ng mga pampaalsa at mga tinapay na may pampaalsa. Hindi ko po sinasabi na huwag na kayo kumain ng tinapay na walang pampaalsa o huwag na ipagdiwang ang kapistahan na ito. Ang sinabi ko lang ay huwag tayo lalampas sa nasusulat sa Torah. Ang bawat isa ay malaya na gawin ang dikta ng kanyang puso o pananampalataya. Kung nais ng sinuman na alisin lahat ng may pampaalsa sa kanyang bahay sa abot ng kanyang makakaya tuwing pista ng Matzot ay malaya niyang magagawa. Basta naaayon sa pananampalataya, subalit huwag gagawin yon bilang siyang general standard. At huwag din gagawin na sukatan ng pananampalataya ng ibang tao, lalo na kung gagamitin ito bilang panghusga ng ibang tao, sinasadya man o hindi. Ang Torah ay magaan lang at hindi mahirap sundin. Kaya nga ang sabi ng Masaya ay lumapit sa kanya ang mga nabibigatan dahil madali lang at magaan lang ang kanyang atang. Ang nagpapahirap ay ang mga dagdag na katuruan ng mga tao. Kaya nga ang payo ng Masaya sa Matthew chapter 16, verse 6, iwasan ang lebadura na gaya ng sa mga Parushim o Pharisees, at Sadukim o Sadducees. Sa verse 12, ay ipinaliwanag na ang leaven na tinutukoy ng Masaya ay ang mga dagdag na doktrina nila. Bukod din sa additional teachings ay may isa pa na kahulugan ang leaven of the Pharisees. Ito ay ang hypocrisy o pagiging mapagpaimbabaw. Ang Masaya na rin ang nagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kapaimbabawan na ito. Ito ay tungkol sa mga doktrina ng mga kautusan ng mga tao lamang at hindi ang kautusan ng Elohim na kanilang isinasawalang halaga upang ang tradisyon ng mga tao ang siyang gusto nilang ipairal. Malinaw na ito ay tungkol sa mga doktrina na gawa-gawa ng tao o mga dagdag na katuruan na hindi naman sinabi niya at paglilingkod sa kanya na hindi naman tunay o naaayon sa katotohanan. Huwag tayong magdadagdag, magpakatotoo tayo. Ating ituon ang ating pansin sa Spirit of the Torah. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.